take my life to thee. I believe everything I am. The light of Jesus here. Holy Spirit, find everything I need. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a reason that I've been searching for and found it all. I found the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Tayo po dadako na sa masayang abit. Pwede ba natin ang this world is not my home? Kasunod ang give me oil in my lamp. Praise. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel alone in this world anymore. They're all expecting. They're all expecting me, and that's one thing I know. I fix it up with Jesus, and here we go. My God is living true. Though I am weak and poor, and I can't feel alone in this world. Oh Lord! Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel alone in this world anymore. Just stop it, glory. There's no glory land. We live eternally. The saints on every hand are shouting victory. As long as we can pray, slip back from heaven's shore, and I can't feel alone in this world anymore. Oh Lord! Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel alone in this world anymore. Give me all! In my life, give me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, give me burning. Give me burning till the break of day. Sing, Hosanna! Sing Hosanna, sing
peace in my heart. Keep me loving. Keep me loving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, give me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, give me serving. Give me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Uwitin po natin ang When We See Christ. Days seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All things forever over in God's eternal day. When we see Jesus, life's trials will seem so small. When we see Christ, one glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Fred yan. Sometimes this trials turn without a ray of light. We're tossed and driven on, no human help inside. But there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problem. Just go to Him in prayer. It will be worth
fly to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a heart full of hope and proud. The tempter will be banished when lay your burden down. It will be worth it all.
Praise God. Hallelujah. Tayo po yumuko sa mandali at manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa po kami po ay yumuyuko sa iyong harapan, Panginoon. Taglay po namin ang aming mga kahinaan, ang aming mga karumihan, Panginoon, ang aming mga kasamaan. At alam po namin, Panginoon, walang makakalapit sa iyo na hindi po banal, Panginoon. Kaya hiniling po namin sa oras na ito, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sunugin mo ang lahat po ng aming karumihan sa iyong harapan at maramdapatin mo po kaming makatayo. Lord God, nakarapat dapat, Panginoon, isang malinis na sisidlan upang hindi masayang, Panginoon, ang pagdaloy ng iyong masaganang pagpapala sa umagang ito, Lord God, sa pamagitan ng iyong salita. Nabubuhay lamang po kami dahil, Panginoon, sa patnubay ng iyong salita bilang mga Kristiyano, Panginoon. Without your word, Lord God, we are lost. Kaya nga, salamat, Panginoon, may mga pagkakataon pa na tulad dito na mapakinggan po namin ng iyong salita, makarinig kami mula sa iyo, Lord God. Gamitin mo nawa ang putik na labi na ito upang masaysay ang iyong kalooban. At sa ganun, Lord God, alam po namin paano po kami maghahanda. Dahil alam po namin ang iyong salita na pinagkaloob sa oras po na ito, sa panahon po na ito. Ito po ang maghahanda sa amin bilang nobya, Lord God, na sasalubong sa iyo pagdating mo, Panginoon. At sabi mo, Panginoon, without the baptism of the Holy Ghost, hallelujah, sabi ng aming mensahero, sabi ng mensahe, maliban, Panginoon, matanggap po namin ang token at ito ay ang bautismo ng Espiritu Santo, Panginoon, ay hindi po kami ibibilang bilang mga nobya. Hindi po kami kikilalanin bilang mga nobya, Lord God. Yun po ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 9. Kung wala ang Espiritu ni Kristo, kami po ay di bahagi ni Kristo. Kaya, Lord God, tulungan mo kami habang ito po ang aming paksa sa nakaraan na po na 5 panahon. Lord God, isa pa po, hinihiling po namin sa araw na ito na buklatin mo po sa amin, saysayin mo po sa amin. Hayaan mo, Lord God, na maunawaan namin maigi ano ito, Lord God, para hindi masayang, Panginoon, ang aming paglilingkod, na hindi lamang po nangyayari sa pamagitan ng mga panlabas tulad ng sinasabi ng iyong banal na kasulatan. They have the form of godliness but denying the power thereof. Huwag mo nawa, Panginoon, hayaan mangyari ito sa amin. Na panay panlabas lamang po ang makikita sa amin, ang mga kababaang loob, ang aming paglilingkod, ang aming kaisipan, ang aming mga puso, ang aming ginagawa sa aming kapwa. Ay mga panlabas lamang at hindi ito nanggagaling sa aming puso dahil maliban, ikaw nananahan sa aming puso. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay mag-aangat lamang sa aming pagkatao. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, tulungan mo kami sa umagang ito na maunawaan namin maigi, Panginoon, ang iyong salita. Hinihiling po namin ang lahat ng mga bagay na ito sa dakila, matamis, butanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus at lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan. Praise God. Hallelujah. Tulad ng ating ipangako ng nakaraang linggo, pagpapatuloy pa tayo sa baptism of the Holy Ghost. Pero ang teksto natin sa umagang ito ay John chapter 15 verse 5 at 1 Corinthians 12 verse 29 to 30. Unahin natin yun, John. Sabi po dito, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. Praise God. Ngayon ko lang nakita ito. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 verse 29 to 30. Scroll down. Sumabra tayo, pakilagay sa 14, verse 14 to 20. Ganito pong sinasabi, for the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not
the eye. I am not of the body. Is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now had God set the members, every one of them, in the body, as it had pleased him. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. Dakilang Diyos, pasapasa mo pong yung mga salita sa aming pagpapatuloy ng pagtalakay ng baptism of the Holy Ghost. Marami na po kami natutunan. Marami na po kami na-absorb. Pero nauuhaw pa rin po ang aming mga puso na malaman pa po ang mga dakilang bagay patungkol dito upang ang mga pagdududa, Panginoon, sa buhay na ito habang hinihintay ka po namin, ang mga natatanggap po namin na kapahayagan ay hindi masayang. Hindi namin isang tabi pagkos ipamuhay po namin. Dahil na walang mga duda at napalitan ito ng mga pananampalataya, Panginoon. Nihiling namin, Panginoon, isugo mo ang iyong banal na Espiritu sa oras na ito. Siya pong mangusap sa amin. Ikaw pong pumunta sa aming harapan, sa harapan ng iyong lingkod. Ikaw pong mangusap. Hayaan mo, O Diyos, na gamitin mo lamang lahat ng faculties, Panginoon, ng iyong lingkod upang masaysay sa kapangyarihan ng Espiritu, Panginoon, ang iyong mga salita at ito'y tumimo sa aming mga puso at magdulot ito ng pananampalataya na lubos na naniniwala, Panginoon, na angkop, Panginoon, para sa pag-aagaw. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samo at dalangin at lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan muli natin Panginoon. God, maaari na po tayong makakaupo. Nandito si Ana, mabuti na lang nandito siya. Sana tuloy-tuloy na yung kanyang pag-attend. Purihin ang Panginoon. Kung may isang masaya na narito ka, ako yun dahil ako ang pastor mo. Narito ka kaya masaya ako. Pero Mike, okay ba? Oh, nakatalikod. Wag yung italik. Nakatalikod ba yun? Ni-request ni... Actually, hindi niya ni-request ka. So, naunawaan ko na doon sa kanyang pananalita na may goiter siya. Kailangan niya ng... hindi mainit nakalalagay. Kaya naglagay ako ng electric fan dyan. Pasensya na doon sa hindi naabot ng electric fan. Pero kay Brother Mike yan, dami na rin si Sister Willie. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Alam ko yun kasi ang specialty ng father ko, Brother Mike, baka hindi mo alam, nuclear medicine. Siya ay nagtutunaw siya, hindi inooperahan. Tinutunaw niya ang goiter. Radio-isotope ang ginagamit na. Tama ba, Brother Rolly? Yun ang specialty ng father ko. Kaya alam ko, pag ikaw ay may goiter at papalpitik yung puso mo, tapos mainit yung katangan mo. Kaya pasensya na-overlook ko yun. Nakalimutan ko may goiter ka. Pero buti sinabi mo. Bagamat kapyaw, pagkasabi mo, nakuha ko agad yun. Kaya may reflectan ka na. Gusto ko sana ceiling fan para lahat damay. Pero pansamantala muna yun. Total, dalawa naman yung electric fan doon. Kaya pinaghiwalay ko na lang. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga sa inyong lahat. Binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. Marami na tayong natalakay patungkol sa baptism of the Holy Ghost. This time, ang gagamitin naman natin ay itong puno ng ubas, mga kapatid. Dahil pwede pang ibalik natin sa may nakita ko ngayon ko lang nakita. John 15:5. Palagi kong binabasa ito. Palagi kong binabasa sa inyo. Pero since tinalakay natin itong baptism of the Holy Ghost, Galatians 2:20, may nakita tayo dito mga kapatid sa umagang dito. Sinong sa totoo lang, alam ng Panginoon, ngayon ko lang nakita ito sa umagang dito. Sino makakakita ng kapatid ngayon? Pagmula na Brother
Sino ba? Isa yun, pero yung tungang-tunga sa Galatians 2:20. Sige, kung atras tayo, mga kapatid, ngayon ko na nakita ito. Yung fruit, tama yun, brother, pero tingnan mo, abide in me and I in you. Galatians 2:20, di ba? Katapos sabi dito, as the branch itself, the branch itself has life, has its own identity because it's bringing forth. Yeah? As the branch cannot bear fruit, pero hindi ito sa sarili niya. Pero nagbubunga siya. Galatians 2:20. Galatians 2:20. Ang linaw. I die, I live, but not I. It's Christ dwelling in me. Di ba? Di ba? See? Hindi nawawala yung identity ng branch. But it cannot live without the vine. Yung puno ng ubas, mga kapatid. Okay, thank you, Brother Joel. Ang ganda, mga kapatid. Pero ngayon ko lang nakita, nakaugnay sa Galatians 2:20. Purihin ang Panginoon. So dito, nakikita natin sa ating teksto, mga kapatid, the vine, yung puno ng ubas, is the source of life. Maraming uusbong dyan, mga kapatid, na sanga. Mga kapatid, at yung mga umusbong na sanga, mga kapatid, dito, hindi ito mabubuhay, mga kapatid, kung walang dagta ng buhay na dadaloy doon sa mga sanga. Tinignan ko ang botanical makeup ng isang puno. Nung tinignan ko yung botanical makeup, mga kapatid, ng isang puno, nakita ko na yung mga branches may ibang function. Yung mga branches. Meron yung vertical. Actually, yun ang nakikita natin sa puno na tumutubo, yung vertical, di ba? At yung vertical branch na yun, ito yung nagpapalaganap ng paglago. Wala yung vertical na ito, hindi lalago, hindi lalaki yung puno. So, yan ay sanga, pero ang function niya para palakihin yung puno. Then, nakita rin ako ng function ng branches, mga kapatid, na ipinoposisyon niya yung mga dahon outward, in all direction, para tamaan ng sunlight. Dahil yung sunlight, ito yung pagkain, tama ba, Sister Glenn? Yung photosynthesis, para mapalaganap ang photosynthesis, mga kapatid, at yun ang magiging pagkain, mga kapatid, ng punong kahoy. So, nakaposisyon ito sa taas, direktang tinatamaan ng sunlight. Then, hindi rin, mga kapatid, mawawala sa ating pansin na bukod doon sa nasa taas, meron din nasa ilalim. At yung nasa ilalim ng nasa taas, hindi gaano o baka hindi tinatamaan ng sunlight. Nasusundan po natin. But there are also branches, mga kapatid, sprouted from the main tree. Main trunk, mga kapatid. Then, makikita din tayo na sanga, mga kapatid, na dito naman lumalabas ang mga bunga. Not all branches will bear fruit, mga kapatid, lalo na yung vertical, yung tumatas na ganun. Unless maging mature yun, mga kapatid, hindi ito magbubunga. So, iba't iba, mga kapatid, yung function ng mga branches na ito, at may mga branches din na hindi inaabot ng nutrients. At dahil hindi inaabot ng nutrients, hindi dahil ito hiwalay doon sa puno, kundi dahil, mga kapatid, yung malulusog na sanga ay inaagawan nila ito, yung mahihinang sanga, ng nutrients, kaya hindi na nakakadaloy doon yung nutrients, at sa paglipas ng panahon, mga kapatid, ito'y nagiging patay na sanga. At pag ito'y naging patay na sanga, mga kapatid, it's lifeless, wala na. Nakikita natin, mga kapatid, but all the branches, mga kapatid, hallelujah, get all their nutrients, their source, mga kapatid, ng kanilang ikabubuhay mula doon sa main trunk, mula doon sa puno ng ubas o puno man ito ng kahoy, mga kapatid. Yung dagta ng buhay dumadaloy, isang dagta ng buhay, galing ito doon
mga kapatid, sa punong kahoy ng uwas, dumadali doon sa mga sanga. Kaya kung wala, mga kapatid, yung source, pag namatay yung source, namamatay din yung sanga. At sabi ng ating banal na kasulatan sa Psalms chapter 1 verse 3, tayo ay mga puno na itinanim sa gilid, mga kapatid, ng tubigan. Sa tingnan natin yun, Psalms chapter 1 verse 3. Kaya, in type, mga kapatid, we are spiritual tree. Sabi dito, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Fruit again. Hindi nawawalang bunga, no? Hallelujah. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Sabi doon, mga kapatid. So, hinalintulad din tayo, mga kapatid, sa punong kahoy. Type, we are tree. We are spiritual tree. At kung titignan natin, si Kristo ay tree of life. See, nagpakita siya sa Genesis, siya yung punong kahoy ng buhay. Mga kapatid, Old Testament, pagdating sa New Testament, siya yung tinapay ng buhay. Pagdating, mga kapatid, doon sa Eternal City, siya yung tree of life again. Purihin ang Panginoon. At tayo ay mga kahoy, spiritually speaking. Hallelujah! Kaya nga, ano ba ang posisyon mo doon sa wasan? Ikaw ba, yung branches are made, mga kapatid, of branches of different sizes and shapes. So maaari, mga kapatid, may branch, mga kapatid, na tuwid, may branch na baluktot, may branch, mga kapatid, na mataba, may branch na manipis, may branch na halos mamatay na, may branch na malusog. Saan ka dyan, kapatid? If you are a spiritual tree, mga kapatid, hindi ka dapat doon sa deadwood. Hindi ka dapat doon sa patay na sanga. Kaya nga sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, sabi ng ating mensero, dapat makipagpalyahan tayo para matanggap natin ang pagpapala. Hindi dapat tayo, mga kapatid, nagpapa-relax lang sa ating pananampalataya. Kailangan natin sunggaban ang bawat pagpapala na pwede nating magsunggaban. Hindi pagpapalang literal, natural ha. Pagpapala na nanggagaling sa Kanya. At yan ay kalimitan, mga kapatid, in the form of His Word. Because the Word of God is His promise. And the promise of God, mga kapatid, ay para pagpalain tayo. Hallelujah! Is that Jeremiah 29:11? Jeremiah 29:11. Kung di nagkakamali, mga kapatid, yan ang sinasabi ng ating banal na kasulatan ng nais ng Diyos ay pagpalain tayo. At may kanta tayo dyan, di ba? For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Magandang kawakasan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Nais ng Diyos pagpalain tayo. Hindi niya nais na tayo masaktan. Nais ng Diyos na tayo maligtas. Hindi nais ng Diyos na may mapahamak sa atin. Kaya nga sabi ng ating mensahero, when we preach the Word of God, preach as if everybody will be saved. Hindi tayo nagtatangi dahil ang Diyos hindi nagtatangi. Once na nagtangi tayo, mga kapatid, ang ating gampanin ay nawawala sa hulog. Dapat lahat nakikita natin na dito sa lugar na ito, ang mga mananampalataya dito ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dapat tayo ganan. Dapat yun ang claim natin. Dapat yun ang nasa puso natin, mga kapatid. Kasi kung ano ang pagkasanga mo, saan ka, mga kapatid, umusbong, nandaan po natin. Kaya hindi natin magamit yung grafting. Sabi ni Brother Branham, hindi natin magamit, mga kapatid, dito sa Baptism of the Holy Ghost, yung grafting o multiple grafting, mga kapatid. Dahil sabi ni Brother Branham, we are born into it. We are not grafted into it. Hindi tayo idinugtong doon sa punong kahoy ng ubas. Tayo umusbong mula doon sa punong kahoy ng ubas. See, ano man ang klase ng pagusbong mo. At paglago mo at paglaki mo, maliit ka man, malaki ka man, baluktot ka man, mahina ka man, mga kapatid. Diretso ka man, mga kapatid. Lahat ng bagay, mga kapatid, na dapat iluwal dito, sabi ng Matthew chapter 7 verse 20, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. See, without the fruits, mga kapatid, napakahirap kung minsan i-identify yung tree. And without the fruits, mga kapatid, hindi mo alam kung magpuproduce, mga kapatid, ng bunga na may value o bunga na wala. Kasi may bunga, mga kapatid, na malulusog at pag kinain mo matamis. May bunga naman, mga kapatid, na insect infested, mga kapatid, halos nabubulok na at halos wala kang pakinabang o totally wala kang pakinabang doon sa bunga. Nasusundan po natin.
Kaya nga, nung sinabi ni Kristo, ginamit niya ito as a metaphor, sa pamagitan ng kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. So, kung itatakbo natin ito sa spiritual na kalalagayan, kung ano ang nakikitang buhay sa atin, nasusundan po natin. Kung ano ang buhay na nakikita sa atin, ay magsasabi kung saan tayo sumulpot o galing o umusbong. Umusbong ka ba doon sa punong kahoy ng ubas? O maaaring nakasabay ka. Pero in the end, naging patay na sanga ka. At ang patay na sanga, pag hindi mo ito inalis, mga kapatid, ito ay magiging sagabal sa pamumunga ng punong kahoy. So kailangan alisin mo, kaya nga may pruning. May pruning. You have to prune the tree. Sabi ng chapter 15, mga kapatid ng dyan, there is a husbandman. There is a husbandman. At yung husbandman na yun, siya yung nagpuprune. Ang husbandman na yun, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, si Kristo, mga kapatid, ayon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 29 to 30. Tingnan nga natin yun. 1 Corinthians 29 to 30. Chapter 1, verse 29. Ito yata yung nabanggit ko kanina. Sabi po dito, that no flesh should glory in His presence. Wala dapat laman na magmamalaki sa presensya ng Panginoon. Ulitin mo, walang laman dapat na magmamalaki sa presensya ng Panginoon. So anong kabaliktaran yan? Dapat lahat tayo nagpapakumbaba in the presence of God. Hallelujah. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Kompleto. Pag ikaw ay na kay Kristo, meron kang karunungan. At ang karunungan na yun galing sa Kanya. Amen. See, hindi mo pwedeng sabihin wala kang anak kung ikaw ay na kay Kristo. If you're baptized with the Holy Ghost, kasi sabi ng Romans chapter 8 verse 9, mga kapatid, kung wala yung Espiritu ni Kristo sa iyo, hindi ka Kanya. In other words, if you're not baptized with the Holy Ghost, you are not His. But if you're His, mga kapatid, di ba? But you're not in the flesh. Wala ka sa laman. But in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Not if any man have not the Spirit. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Hindi siya Kanya. Kaya napakahalaga talaga ang baptism of the Holy Ghost. Because you need to be baptized with the Holy Ghost to have the Spirit of Christ. Dahil sabi ni Brother Branham, sabi ng mensahe, mga kapatid, if God dwells in you, mga kapatid, pag si Kristo ay nananahan sa iyo, He will take possession of your life. See? Siya ang maghahari sa iyo, paghaharian niya yung buhay mo. Pwede mo bang kontrahin yung hari? Sa unang panahon, pag kinontra mong hari, pugot-ulo ka agad. Di ba? Pupugutan dahil ang salita ng hari, hindi nababalik. Eh, hindi mo pwedeng kontrahin ang hari noon. Pag kinontra mo ang hari noon, pugot-ulo ka agad. Kaya takot na takot ang mga tao noon. Lalo na sa Middle East, sa East, mga kapatid, na mahilig pa naman sila mamugot ng ulo doon, di ba? Hanggang ngayon, nagpupugot ulo pa rin sila sa Middle East, mga kapatid. So hindi mo pwedeng balihin yung salita ng hari. Kung anong sinabi ng hari, kailangan sumunod ka. At kung itatakbo din natin ito sa spiritual na kalalagayan, hindi natin pwedeng baliin ang salita ng Diyos. We could have our own idea, mga kapatid, of what is good for us. Meron tayong maaaring prinsipyo sa buhay na pinagkakaingat-ingatan at nilalakaran magmula pagkabata hanggang sa ating pagtanda. Pero kung tunay mo talaga na nakikilala si Kristo, sabi ni Brother Branham, pag nasalubong mo si Kristo, bibitawan mo lahat ng pamamaraan mo at ang pamamaraan niya ang siyang mananaig. Let His ways, mga kapatid. Yung kanyang way, ang siyang mananaig, hindi ang kaparaanan mo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So ito yung mga makikita natin doon sa source. Without the source, mga kapatid, without the life, without the sap, in the literal tree, mga kapatid, going through all the branches will not live. Ganon din, sa isang tunay na mananampalataya na nabautismo na ng Espiritu Santo,
dapat yung tao na yon dumadaloy sa kanyang Espiritu ng Diyos. At hindi niya mapipigilan na siya magbunga. Wala siya magagawa, magbubunga siya sa ayaw at gusto niya. Kaya nga kung bautismado ka ng Espiritu Santo, tulad ni Brother Rolly, lumabas yung kanyang gift. Di ba? Hindi ginawa pa yung thumbnail doon sa isa nating video, mga kapatid. Natuwa ako kasi ang ganda ng ulap po. Pag kami kumakain dito ng lunch, lahat kami dyan, naaliw kami lahat dyan sa drawing na yun. Ganda. Ano kayo susunod mo, Brad? Nakabang-abangan. Kabang-abang, di ba? Ang ganda eh. Dapat na-appreciate ninyo, mga kapatid. Ang ganda, ang ganda talaga. Purihin ang Panginoon. I love it. Sabi ko kay Brother Rolly, I love it. Ako, gusto ko. Di ba? Dapat lalabas kung ikaw ay mga awit, lalabas yung magandang tinig. Kung ikaw ay manunugtog, lalabas yung magandang pagtugtog. Mga kapatid, bakit? Because gifts, mga kapatid, are given to us. Doon sa Ephesians chapter 4, makikita natin dito, mga kapatid, na nung ang Panginoon, mga kapatid, ay umakyat sa langit, nag-iwan siya ng mga kaloob sa mga tao. Yung main, fivefold ministry, yung main dito, hindi ibig sabihin sila lang ang binigyan ng kaloob, kundi lahat ng tao ay may kaloob. It could be 5 talents, 2 talents, 1 talent, mga kapatid. Sabi dito sa Ephesians chapter 4, mga kapatid, nung umakyat sa langit ang Panginoon, 4:10, if I'm not mistaken, chapter 4, verse 10. Hallelujah, purihin ang Panginoon. He that descended is the same also that ascended up far above the heavens, all heavens, that he might fill all things. He fill all things. He fill all things. Ikaw pa kaya, naiisa. Kung kaya niyang punuhin ang lahat ng mga bagay tulad ng sinasabi sa Jeremiah 23 verse 24, na pinupuno ng Diyos ang lahat ng langit at lupa. You cannot measure the vast space of the universe, mga kapatid. Halos wala itong hangganan. Hindi, kahit anong gawin mo, hindi mo masusukat. Pero sabi ng ating banal na kasulatan sa Jeremiah 23 verse 24, ito, mga kapatid, ay pinupuno lahat ng Diyos. Can you imagine that? How big is our God? How big is our God, mga kapatid? Sabi rin dito, that He might fill all things. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. That's the gift. Fivefold, tinatawag yan ng fivefold ministry. Pero hindi ibig sabihin dyan lang nakalimit, mga kapatid, ang gift. Dahil ang church, binigyan din ng gifts. Di ba? Ang church, meron din silang wisdom. Di ba? Gifts din yan. Binigay din yan. Spiritual gifts yan. Ibinigay ng Diyos din sa church. Speaking in tongues. Gifts din yan. Ibinigay ng Diyos sa church, mga kapatid. Knowledge, meron din. Wisdom, meron din, mga kapatid. Ano yun? Nasa dulo ng dila ko, mga kapatid. Yan ay discernment. Yun. Isa sa mga napaka mahalagang bagay para sa akin. Yung ma-discern mo, hindi lamang dahil gusto mong ma-discern yung kapwa mo, kundi higit sa lahat ma-discern mo kung tama yung pinapangaral o itinuturo. So dapat, kaya nga, napaka-special yan. Nag-gift sa mga mananampalataya. Kung may discernment ka, swerte mo, mga kapatid. Dahil hindi ka mahirapan, pag ikaw ay nakakarinig ng pangangaral at pagtuturo, kuha mo agad. At instant, makukuha mo agad, mga kapatid. Pero may mga iba, hirap sila. Kasi hindi yun ang gift nila. See? Pero it doesn't mean, mga kapatid, they are not part of the tree. Si dito, mga kapatid, pinapakita sa atin, ano man ang klase mo, mataba ka man na sama, manipis ka man na sama, baluktot ka man, diretso ka man, mga kapatid, halos mamatay-matay kang sanga, mga kapatid, hanggat tumatanggap ka ng dagta ng buhay, pwedeng mabuhay ka ulit, o ikaw ay malusog na sanga. Dito, pinapakita sa atin, mga kapatid, hallelujah, status, mga kapatid, is not important. Ang mahalaga ay kung mitagta ng buhay ni Kristo na nanahan sa iyo, dahil sa ayaw at gusto mo, ang ilalabas mo ay buhay ni Kristo. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Malimit, mga kapatid, pag nakakakita tayo ng matataas na tao, may mga taong mga impluensya, takot na takot tayo. At halos sambahin natin sila parang mga Diyos. Pero wala yan sa katawan ni Kristo. Dahil isa ang buhay na dumadaloy sa atin. Ikaw man ay walang kakayanan umunawa ng salita ng Diyos. Ikaw man, mga kapatid, ay walang discernment. Ikaw man, mga kapatid, hallelujah, ay hindi makapag-speaking in tongues. Ikaw man ay walang gifts of dreams. Alam niya, pati dreams, gifts yan. Pag ang dreams, sabi ni Brother Branham, pag ang panaginip ay na-interpret ng tama, para na itong prophecy, sabi ni Brother Branham. Mga kapatid. Kaya kung ikaw ay may isa man lamang na gift, o wala kang gifts,
Pero pinapaniwalaan mo lahat ng itinuturo sa'yo. Hindi mo na maunawaan. Palagi mong sinasabi sa iyong sarili, Panginoon, di ko maunawaan talaga. Nainggit ako doon sa aking mga katabi, sa aking mga kapatiran. Dahil amen sila ng amen. Ako halos di ako maka-amen dahil di ko maunawaan. Pero gusto kong maniwala, Panginoon, pinapaniwalaan ko. Alam niyo, sabihin niyo lang, bigyan mo ako ng pananampalataya, Panginoon, na mapaniwalaan ko ito. At pag nakita ng Panginoon, kahit hindi mo hiningi yung pananampalataya, pero sumasampalataya ka, saan galing ang pananampalataya na yan? Come on! Ephesians 2:8, hindi yan ay gift ng Diyos sa atin, ang pananampalataya. So kung nakakasampalataya ka sa salita ng Diyos, kahit hindi mo napapaniwalaan, see, God gave that to you. And God cannot give the faith to you if you are not an elect bride of Christ. So in due time, sa tamang panahon, maunawaan mo rin. Hindi nga lang mabilis, medyo matumal, pero ang mahalaga dyan, hindi ka bumibitaw. Hindi ka bumibitaw. Huwag kang ma-discourage, kapatid, dahil sinasabi nga dito, anumang uri ka na bahagi ng katawan ni Kristo, hindi tinitignan ni Kristo kung anong status mo, kung anong kalalagayan mo sa buhay. Kung ikaw ba ay malusog, kung ikaw ba ay masakitin, kung ikaw ba ay buo at walang sakit, o ikaw, mga kapatid, ay may kapansanan. Hindi tinitignan ng Diyos yan. Ang tinitignan ng Diyos ay kung anong nangyayari sa iyo, mga kapatid, sa pananampalatayang binigay ng Diyos. Buhay ba ang salita ng Diyos sa iyo? O bago pa man pumasok sa iyo ang salita ng Diyos, pinapatay mo na? Dapat hindi natin pinapatay. Dapat hindi natin inahayaan si Satanas, mga kapatid, na yung inihasik na binhi, mga kapatid, ay makain agad bago pa man ito bumagsak sa matabang lupa ng ating puso. Kailangan nakahanda palagi yung ating lupa, yung matabang bahagi na lupa ng ating puso na masikan ng salita ng Diyos. In due time, uusbong yan. At pag umusbong yan ay magiging buhay na kapahayagan. Hintayin mo lang. Darating ang panahon, pag umusbong ang salita ng Diyos sa puso, magiging buhay na kapahayagan yan. Purihin ang Panginoon. So yan ang source. Nagdidepende tayo dun sa source. Nung bata ako, mahilig kasi ako, elementary pa lang, mahilig na ako sa basketball. Kahit pag tumatakbo ako, sabi ko nga sa misis ko, para ako si JJ noon, nung bata ako. Pag tumakbo ako, umalog lahat yung katawan ko. Eh pag takbo ko, nagtatawanan sila, tanong ka na yun. Pero, dahil malusog ako, aktibo ako sa sports pa rin. Kaya unti-unti pumayat ako. Sabi nung sa misis nung nagtitimbangan kami, alam mo yung 120, yan yung timbang ko ng high school, pero ba't ang tingin ko noon parang ang laki ng katawan ko, gano? Yung 120 pounds, hindi 120 kilos 120 pounds. That's around 50, mga gano'n. Kilos, mga kapatid. So, gano'n lang yung bigat ko noon. Pero pag tinitignan ko, in-imagine ko yung sarili ko, nung high school, dalawa lang kami mga 5'8 noon eh. Si Para saka ako, yung sentro namin, saka ako mga kapatid. Kami yung dalawang malaki. Pag tinignan mo kami malalaking katawan talaga. Eh, pero iniisip ko ngayon, kung yun yung frame ko ngayon at yun ang bigat ko, parang ang payat ko, no? 120, mga kapatid. So meron kaming ring, dahil mahilig ako sa basketball, binili ako ng ring ng father ko. Kaya lang, meron ring na oversized, di ba? Meron na ring na mas medyo maliit ng konti. At meron ring na eksakto lang, doon sa bola ko minsan. So yung binili sa amin, yung ring na medyo oversized. Pero, ganda pa rin. Kinabit namin ito may kainito doon sa amin. So kinabit namin ito sa kainito at may mga naka-hosting branch na, so hindi na kami mahirapan masyado. Kaya lang, hindi ka naman makakasa lahat doon sa branch na naka-hosting doon sa kainito. Gagamit ka pa rin ng lumber. So kung meron pa rin good lumber o naman lumber, hindi pa uso noon ng coco lumber, wala pa coco lumber ng panahon na yun. So ang ginagamit mo talaga, tabla talaga. Pag gumamit ka ng tabla, matibay, kahit ilang panahon na nababasa yan, hindi yan masisira. So gagamitin mo na brace yun, may brace na buhay na sanga, at gagamit ka rin ng good lumber para mamount mo yung hook o yung board, yung basketball. Ngayon, kung titignan natin, mga kapatid, sa kalalagayan na si Kristo yung source ng buhay, yung sanga, kung saan pinagkabitan, ginamit na bracket, mga kapatid, ito ay mamumunga. Kahit ginamit mo itong bracket, pinakuan mo ito, mga kapatid, hanggang ito ay may buhay, mamumunga ito. Pero kailanman, yung lumber, hindi ito, bagamat nakadikit ito doon sa puno, kahit anong gawin mo, hindi ito mamumunga, dahil ito'y patay na kahoy. Nasusundan po natin, mga kapatid. Kaya maliban, tayo ay tunay na umusbong, mga kapatid. We are born into it. Tayo ay pinanganak na muli. Tayo ay baptized with the Holy Ghost, mga kapatid. Kailanman, hindi talaga tayo mamumunga. Temporarily,
mga kapatid, pwede tayong magkaroon ng bunga habang nasa sanctification tayo. But it's not lasting. May makikita sa atin, sabi ko nga, may mga preacher na pag nagpipreach sila mga kapatid, they are so dynamic while they are preaching. At bless yung mga congregation mga kapatid. Pero pagkatapos mga kapatid, hallelujah, ng gawain, pag nakita mo yung pastor na nag-preach, patang-patang. But na-experience ba dito sa sanctification? Yes. Na-experience ba doon sa baptism of the Holy Ghost? Yes. Parehas na na-experience. Anong pagkakaiba? Dito mga kapatid, dapat in season ka lang. When God wants to use you, gagana ka. Pag hindi ka gagamitin, walang gana. Hindi, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo na paraan, pag hindi ka gagamitin ng Diyos, walang anointing. Nasusundan ko natin mga kapatid. Pero pag nandito ka, sa baptism of the Holy Ghost, in season or out of season, there's no dull moment. Amen. Walang patay na sandali dahil ang kumikilos sa iyo dyan, hindi ka hahayaan ng Diyos, mga kapatid, na mawawala, mga kapatid, hallelujah, sa kalalagayan na ginagamit kanya. Bakit? Palagi kanyang ginagamit. Amen. See, He is in full possession of you. Of your life. Ngayon, di mga usbong-usbong ng mga sanga. At yung mga sanga na yun, meron mataba, pero musbong, galing doon sa puno. Yung manipis na sanga, umusbong din yan, doon sa puno. Merong mga baluktot, pero umusbong din doon sa sanga, doon sa puno. Merong diretso, pero umusbong din doon sa puno. Mga kapatid, nasusundan po natin. At dahil ito'y umusbong doon sa puno, mga kapatid, yung dagta ng buhay na nandun sa puno, dadaloy dito. Pag dumadaloy dito mga kapatid, at tuloy-tuloy na dumadaloy at tumatanggap nito lahat ng nutrients na galing doon sa puno mga kapatid, pagdating ng araw, ito'y mamunga. Hindi pwedeng hindi siya mamunga. Meron kaming ubas dati dyan, nung nandyan pa ako sa kabila, nagtanim si Papa ng ubas. Nakikita ko na pag hindi namumunga, pinuputol niya. Sabi ko, ba't niya pinuputol? Daming dahon ako. Ba't niya pinuputol yung sanga? Daming dahon, sabi niya. Tagal na yun, hindi namumunga. Naalala ko tuloy yung sa Panginoong Cristo Jesus doon sa fig tree, doon sa punong kayo ng eagles, di ba? Nung wala siya makita bunga, sinumpa niya at ito'y namatay. Mga kapatid. So, pinopron para mabawasan yung nutrients na pupunta doon sa sanga na hindi naman namumunga at pumunta naman doon sa mga sanga na pwedeng sa kanya ako unang natuto mga kapatid na yung vertical branch, hindi ito namumunga halos. Maliban ito'y mature, mga kapatid. Ang namumunga ay yung naka-outward o horizontal. Yun ang maraming bunga. At kahit marami itong bunga, mga kapatid, kung minsan kailangan mo pa rin putulan ng dahon. Bakit? Para ma-expose yung bunga at tamaan ng sunlight. Nasusundan po natin. What is the sunlight for? Brad, para saan yung sunlight? The sunlight for the leaves is light. But the sunlight for the fruit is for what? Para mahinog, for ripening. Purihin ang Panginoon. Kaya binabawasan pa rin mga kapatid ng tinitrim yung sa ibang horticulture mga kapatid. Sa mga, may mga orchard, binabawasan nila ng leaves para ma-expose yung bunga at tamaan ito ng sunlight at yung bunga ay purihin ang Panginoon, mahinog. So ganon din tayo mga kapatid. Marami tayong leaves kung minsan, pero yung bunga, ang payat-payat o halos hindi malusog, halos mamatay dahil hindi tinatamaan ng sunlight. Tandaan po natin, ang sunlight, mga kapatid, ay salita pa rin ng Diyos. Matthew chapter 5, verse 45, mga kapatid, sinasabi dito, mga kapatid, na masama ka man, o mabuti ka man, masamang damo, o mabuting damo, that ye may be the children of your Father which is in heaven. For He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and send it rain on the just and on the unjust. Masamang damo ka man o mabuting damo ka man mga kapatid, hindi nagkukulang ang Diyos. May nakalaan palagi na biyaya para sa iyo. Kaya yun ang sinasabi ko kanina mga kapatid, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, masakitin ka man o malusog, buo ka man o may kapansanan ka, mayaman ka man o mahirap, halos hindi mo na maitaguyod ang buhay mo, sobrang yaman mo mga kapatid, God does not look on your status. Ang tinitignan ng Diyos ay paano ka naglilingkod sa Kanya dahil yun ang bunga na inilalabas mo mga kapatid. At sabi ng Matthew chapter 7 verse 20, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Amen.
Kung anong inilabas mong bunga, makikilala ka as a spiritual tree. Ilalabas mo ang bunga ni Kristo kung si Kristo ay nasa iyo. Hindi pwedeng maglalabas ka ng ibang bunga. Ngayon, nawawala ba yung identity mo? If God is in full possession of you, if Jesus is in full possession of you, hindi niya binago yung kalalagayan ng sanga. Hindi niya pinalabas lahat ng sanga na diretso. Hindi niya pinalabas yung sanga na lahat mataba. Hindi niya pinalabas yung sanga na lahat manipis. Hindi niya pinalabas yung lahat ng sanga baluktot. Hinayaan ng Diyos na lumabas ng mga sanga ayon, mga kapatid, sa pagka-desenyo niya. God designs it. Even the branches of the trees. Bakit nandun ka sa ilalim? Because God designs it. Kung yun lang ang kaya mo na ibigay sa Diyos, mga kapatid, na kaloob mo, mga kapatid, na ibigay niya sa'yo, it's because God designs it. Wala kang magagawa kung hindi mo manawa ng salita ng Diyos, ngunit may pananampalataya ka, it's because God designs it. Ganon ka, dinesenyo ng Diyos, wala kang magagawa. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi ka bahagi ng katawan ni Kristo. Dahil ang Diyos hindi tumitingin, mga kapatid, sa status mo o kalalagayan mo sa buhay, mga kapatid. Ang tinitignan niya, mga kapatid, paano gumagana yung pananampalatayang binigay niya sa'yo. Si gifts is not important, sabi ni Brother Branham, but the life, yung buhay. Dahil si Kristo ay nananahan sa'yo, kaya yung lalabas na buhay ay walang iba, kundi buhay ni Kristo. Bakit hindi mo unawaan ang salita ng Diyos? Pero gumagawa ka ng kabutihan. Come on. Di ba? Kung hindi mo naunawaan ng Diyos, mabuhay ka na lang ng kahit anong gusto mo. Pero bakit parang may pumipigil sa'yo? O may nagtutulak sa'yo na gumawa ng kabutihan? It's because that's not your life. It's the life of Christ working in you, kaya gumagawa ka ng kabutihan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Of course, we could not apply this to unbeliever. Pinag-uusapan natin ito dahil tayo mga believer. Ina-apply natin ito dahil tayo mga believer. Tayo mga mananampalataya. Pag ina-apply mo ito sa mga unbeliever, then ano tawag ito sa yung sa Bronx, yung free for all na ano? Palagi ko naririnig dati kay Pastor Ronnie. Yun. Oo, yan, ano. Ronnie. Pag mga kapatid ay sinama mo dito ang unbeliever, okay lang, bunto. Di ba? Lahat na lang kasama. Sinong mananalo? Siya. Di ba? Kung malakas kang mangdugas, di panalo ka. Hindi pwede. Binukod tayo ng ating Panginoon. We are a separated people for the Lord. Sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi din, mga kapatid, we are a peculiar people unto man. No, we are peculiar people unto God. Ang Diyos, mga kapatid, ang dahilan bakit nabubuhay tayo, nakakaiba sa mga tao na nasa kapaligid natin. Hallelujah. Bagamat yung pwersa na tayo'y tumulad sa buhay na pinamumuhay nila, mga kapatid, gamit ang inggit, gamit, mga kapatid, ang mga iba't ibang paraan ng dyablo para tayo'y luminya sa gusto ng sanlibutan, pero mas higit pa. Hallelujah! Dahil sabi ng ating banal na kasulatan, ang Espiritu ng Diyos ay higit pa sa lahat ng kapangyarihan. When the Spirit of the Lord shall come, mga kapatid, hallelujah! We shall be above all things. Amen. It will lift us up. Tayo ay iangat. When the Spirit of the Lord shall come, He will lift us up. Kaya nga, kasama natin ang rapture. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nakikita po natin, mga kapatid, it's the divine is the source and we could not avoid diversity. Kaya kung may title tayong pwedeng gamitin, mga kapatid, ay many-membered body, diversity, unity in diversity. Pag ginamit mo yung unity in diversity, it's an oxymoron. Pag sinabi mong oxymoron, mga kapatid, dalawang salita, magkasalungat, pero they are in complement. United, unity, diversity. Di ba? Magkasalungat yung dalawang salita na yun. Pero dito, makikita natin, it's an oxymoron. Ito, mga kapatid, ay complementary. We are united in Christ, but in individuality, we are diversified. May diversity. Hindi binago ng Diyos, hindi tinugma ng Diyos ang lahat ng tao sa isang modelo. Hinayaan niya kung ano tayo.
Ang binago lang niya ay yung ating kalikasan. Itinugma ng Diyos ang kalikasan niya sa kalikasan natin. Tinawagan niya ang kalikasan natin sa kalikasan niya. Amen. Baliktad. Purihin ang Panginoon. Sundan po natin mga kapatid. So tayo tumayo na at tayo manalangin. Dagdagan na naman na tayo mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Without the baptism of the Holy Ghost, walang dadaloy na sak. Yung dumadaloy na dagta ng buhay sa atin, ayun ang epekto ng baptism of the Holy Ghost. Philippians chapter 4 verse 19, sabi doon mga kapatid, Christ supplied all our needs according to His richness in glory. Purihin ang Panginoon. Di ba? Philippians 4:19. Kita niyo mga kapatid? Ulitin ko. But my God shall supply all your need. Ano yan? Physical man yan o spiritual man yan, ang Diyos ang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. Wala kang baptism of the Holy Ghost, siya ang nagsusupply ng baptism of the Holy Ghost sa'yo. Marami kang pangangailangan sa physical, sa natural na buhay, siya ang magsusupply. How? Siya bahala. Ang kailangan lang niya yung pananampalataya. Purihin ang Panginoon. According to His richness on earth, walang amount, mga kapatid, ng kaparaanan ng tao na siya kaya niya iligtas ang kanyang sarili. Lahat ay gawa ng Diyos. Wala tayong contribution niya. Kahit yung pananampalataya natin, sumibol yan dahil galing yan sa Kanya. Purihin ang Panginoon. According to His richness in glory by Christ Jesus. Kung galing sa kaluwalhatian, mga kapatid, hallelujah! Yung sinusupply niya sa atin. Saan yan magtatapos? It will not end here on earth because its origin is in heaven. So kung tumanggap ka ng supply ng Panginoon dito sa mundong ito na makalangit, siguradong tatapusin niya doon sa kalangitan. Tayo magkuhan, manalangin, nakilang Diyos, salamat Panginoon muli sa umagang ito Panginoon. So dinagdag mo pa patungkol dito sa baptism of the Holy Ghost, Panginoon. Sayang hindi namin masyadong nabigyan ng tuon ng pansin, Panginoon, yung many-membered body. Pero kung kalooban mo, hayaan mo Diyos na mabuksan pa ito next week, Lord God. Masaysay pa ito ayon sa nais mo na matanggap po namin. Dahil alam po namin, Panginoon, ang panahon ay nagmamadali na. Sa lahat ng mga bagay na nangyayari, ito nga, sa Senado nga lang namin, mga senador, sariling bansa po namin, nagkakagulo. At kung saan ang kaguluhan, alam po namin, nandoon ang kaaway. Because you are a God of order, Lord God. May gulo sa Middle East, Panginoon, may nakaumang nagulo sa China, Panginoon, at kami po'y tiyak na madadamay. Pag ang China, Panginoon, ay iginit na nito na gawing probinsya ang Taiwan. Salamat, Panginoon, pinipigilan mo pa. Dahil ayaw mo pa, Panginoon, kami mapahamak. Naniniwala ako, Panginoon, may mga bride po dito sa church na ito na hindi pa handa. Hindi pa nila lubos na isinusuko ang kanilang mga sarili sa iyo, Lord God. Kaya, hayaan mo, Panginoon, na mapangyari ang kalooban mo sa amin palagi tuwing na, Lord God. Upang sa anumang oras kami abutan, Panginoon, ng anumang kapinsalahan, kapahamakan, handa ang aming kaluluwa na sasalubong sa iyo pagdating ng pag-aagaw. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil kami mga mahihinang tao. Bawat pagkakataon, Panginoon, ay gumagawang paraan ng kaaway upang kami ay mawala, Panginoon, sa kalooban mo. Ngunit, O Diyos, ang inihiling lamang namin sa iyo, katanging inihiling namin sa iyo, yung pananampalataya na pinagkaloob mo sa amin nung kami, Panginoon, ay hinanap mo. Huwag mong hayaan mawala ito. Bagkus, sinihiling po namin, palakasin mo ito, patatagin mo ito, Panginoon, upang ang aming pagsampalataya sa bawat salita, dahil yun ang kadahilanan, bakit mo kami binigyan ng pananampalataya? See, faith is the substance of things. Ito, Panginoon, ang kadahilanan, bakit po kami may pananampalataya para makita po namin ang mga pangako mo galing sa iyong salita na ito ay tunay at nangyayari na at nangyari na. Hindi na po namin kailangan pang manghula dahil sa pananampalatayang binigay mo sa amin. Nakita po namin ito na makatotohanan at totoo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa aming paghingi sa iyo. Tulad ng ginawa ng tatay, Panginoon, na tinanong ni Kristo, sumasampalataya ka ba? Sabi niya, sumasampalataya ako, Panginoon. Tulungan mo ako sa kakulangan ng aking pananampalataya. Para sa mga kapatiran pa dito, Lord God, na kulang pang kanilang pananampalataya. Dahil nandun pa sila sa kalalagayan na umuusbong pa lang sila, Panginoon. Ngunit hindi mo rin masasabi, Panginoon. Sa aking pananaw, hindi ko masasabing sila ay wala sa
kalooban ng Panginoon. Mahina lang sila. Kaya hindi sila makapaglakad ng tuwiran. Dahil kung sila, Panginoon, ay hindi pa bahagi ng katawan ni Kristo, anong dahilan bakit sila narito? Narito sila dahil may pananampalataya ka nang binigay sa kanilang mga puso. Kaya nga ang hiling ko, Panginoon, palakasin mo ang pananampalatayang yun, patatagin mo ang pananampalatayang yun, palaguin mo. At umusbong ito. At hindi lamang yaong may pananampalataya ang makakakita sa kanyang pananampalataya, kundi makita ito ng iba. At pag nakita ito ng iba, gagawa ito ng dakilang bagay upang ang iba na mahihina pa sa pananampalataya ay maingganyo na sabihin sa Diyos, Panginoon, gusto kong maging katulad ng kapatid na yan. Palaguin mo rin po ang aking pananampalataya. Bless us now, Lord, as we end the service, close the service, Lord God. Bawat isa sa amin, Panginoon, huwag mong hayaan mawala ang pag-iingat ng Santo Espiritu. Saan man dako po kami pupunta, saan anuman, Panginoon, ang gagawin namin, anuman ang sasalitain namin, anuman ang mararamdaman namin sa aming mga puso. Hayaan mo, Diyos, kami huminto sumandali at isipin, ito ba ay nakalinya sa salita ng Diyos? Naniniwala kami kung kasama namin ang iyong Espiritu Santo, ito'y mapangyayari sa aming buhay. Amen. Salamat o Diyos, sa umagang ito, salamat sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat at narito ka, ang iyong salita, Panginoon, ay naging pagpapala sa amin. Dinadakila ka namin, nilalagay ka namin sa pinakamataas na lugar. Kinikilala ka namin na ikaw ang hari ng aming buhay. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samot dalangin at lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At tinatawagan ko na si Brother Kel para isa lang ating gawain. Brother Kel, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming po ang ating ihatas ng mga kapatid. Amin po tayo mga kapatid. Paglayan ng mga kapatid tayo mga kapatid. God bless you. Mga kapatid ng malalangin sa ating buhay mga kapatid. Amin po natin yung your beautiful yung speaking. Like nothing else.
of you. I stand in awe of you. Only God all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Only God all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, muli po nagpapasalamat kami sa araw na ito, Panginoon. Kami ay nakakatayo ng dahil sa iyo, Panginoon. Wala kaming lakas, Panginoon. Ang aming mga binti na ito upang tumayo o lumakad o saan man makarating, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Muli ka naming napaglingkuran sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Nawa sa narinig namin na mga salita mo, Panginoon, ay ito'y tumingo sa aming mga puso, Panginoon. Kami ay bahagi ng puno, Panginoon. Lord, may kanya-kanya kami, Panginoon, na iniuugnay sa puno na ito, Panginoon. Nawa, huwag kami maging isang sanga na patay, Panginoon. Bagkus, Panginoon, lahat kami ay daluyan ng dagta na yon, Panginoon. O Lord, nawa ito ay hindi lamang isang karunungan na aming narinig. Bagkus, Panginoon, pumasok nawa ang iyong banal na Espiritu sa aming mga puso at may pamuhay namin ang bawat salita mo. Na sa pagdating mo, Panginoon, masabi mo, ito nga ang mga sinisinta kong anak. Halika, pumasok ka sa kaharian na itinalaga na sa iyo bago pa itatag ang sanlibutan na ito. Oh, napakatamis pakinggan ang mga bagay na iyon, Panginoon. At magkikita-kita kami at masasabi namin, kapatid, ang sarap ng tagumpay. Oh Lord, bagaman maraming pagsubok, Panginoon. Bagaman maraming kapigatian, Lord, hindi mo kami pinapabayaan. Panginoon, bigyan mo pa kami ng lakas, Panginoon, sa pagipaglaban namin sa sanlibutan na ito, sapagkat hindi kami dito, Panginoon. Kami ay manlalakbay lamang rito. Diyan ang kaharian namin sa piling mo. Panginoon, walang imposible sa iyo. Yes. Sa aming mga tao ay may imposible, subalit sa iyo, Panginoon, manampalataya lamang kami ng lubusan, Panginoon, at ang bawat panalangin namin sa iyo ay aming nasain na natanggap na namin. Oh, Panginoon, kung sino man ang may karamdaman sa amin, sa aming pisikal na kalagayan, tulungan mo kaming lahat na manampalataya sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Panginoon at tagapagpagaling. May karamdaman sa financial, Panginoon, ikaw ang nagpro-provide ng lahat ng pangangailangan. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Katulad nga, Panginoon, sa darating na pasukan, hindi ko alam kung saan ang galing ang binili ko ng gamit ng aking mga anak. Lord, isang linggo walang trabaho ang dalawang kong anak.
Balit ikaw, Panginoon, ang provide ng pangangailangan namin. Lord, salamat sa iyo. Hindi sapat ang pasasalamat na ito, Panginoon. Hindi sapat ang papurihan ka. Sapagkat, Panginoon, hindi mo pinababayaan ang mga tapat na naglilingkod sa iyo. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Walang mapagsidla ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Panginoon, salamat sa ginamit mo sa araw na ito. Ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming song leader, patuloy mo silang pagpalain. Panginoon, ang aming teacher, patuloy mo siyang bigyan ng kapahayagan at ingatan mo ang kanyang katawan, sampu ng kanyang sambayan. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming mahal na pastor, salamat sa pag-iingat mo sa kanya. Hindi mo siya binibigyan ng karamdaman. Batid mo, Panginoon, na mahal namin ang aming mahal na pastor. Paano niya? Batid namin na mahal din niya kami, Panginoon. At ayaw niya na mapahamak kami. Nawa, Panginoon, huwag namin pagsawalang bahala ang mga pangangaral niya, sapagkat ginagawa lamang niya yun dahil para hindi kami mapahamak. Panginoon, higit mo pang pag-alamin ang aming mga pananampalataya. Tulad ng dalawang naglalakad sa Emmaus na nagsasabi, hindi ba nag-alab ang ating mga puso? Oh, Panginoon, Lord, kulang ang mga pananalita sa iyong kabutihan, Panginoon. Nawa, ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Kung paano mo kami ingatan sa aming pagpunta rito, ganun mo rin kami ingatan sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tirahan. Muli po, Panginoon, hanggang sa muli naming pagkikita-kita, Panginoon, nawa ay taglay-taglay pa rin namin ang iyong banal na presensya. Mapasayo po ang wala hanggang papuri sa bukod tangi at mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord.